Bakit nga ba mahalaga ang mabuting gawa? Sinasabi sa Mateo chapter 12 verse 33, "O pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyaon. O pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga." Sinasabi sa talata na ito ang magbibigay ng indikasyon na tayo ay isang mabuting punong kahoy kung sa buhay natin nakikita ay mabuting gawa. Tandaan natin, hindi tayo naligtas dahil sa mabuting gawa, kagaya ng sinasabi sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Ngunit ito'y dapat natin makita pagkatapos natin manampalataya sa Panginoon, dahil ang totoong nakaugpong kay Kristo na sinasabi sa John chapter 15 verse 1 to 2 ay natural na namumunga ng mabuting bunga at ito'y di kayang pigilin. Huwag sana tayong dumating sa tagpo na magaya tayo sa mga Israelita na sinabihan ng Panginoon ng ganito. Sinasabi sa Mateo chapter 12 verse 34, "Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig." Kung saan inihalin tulad ng mga taong ito sa karakter ng Biblia na nakilala para sa panunukso, dahil ang ahas ay ginamit para tuksuhin ang mga unang tao sa Genesis, na kung ang isang tao ay hindi magiging maingat at mas makikita ang masamang bunga o mga bagay na maling gawain sa buhay na ito, tayo'y nagiging parang manunukso para sa ibang tao na nagdudulot ng kasalanan para sa iba na nakapaligid sa atin. Sinasabi din sa John chapter 15 verse 6, "Kung ang sino man na hindi manatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo, at mga titipunin at mga iahagi sa apoy at masusunog." Kaya ang susi sa pamumunga ng mabuti ay manatili tayo sa Panginoon, dahil ang totoong nakaugpong ay may mabuting bunga at mas madadakila kung tayo ay sagana sa pamumunga. At ito ang sagot sa tanong na,